So marami sa inyo mga pips ang mahilig bumili ng mga mumurahing gamit, which is ako din, mahilig ako bumili ng mumurahing gamit. So in this video, ito-check natin itong Hi-10 X Pro ng Chewy, and after 1 year of using it, is it still worth it in 2026? So hi, my name is Daniel Australia, welcome back to my YouTube channel, and in today's video, check natin yon and tingnan natin kung ano pa ba ang mga magandang features ng Chewy Hi-10 X Pro. So without further ado, let's get started mga pips. So I did the video on the Chewy Hi-10 X Pro more than a year now. And masasabi ko mga pips na sulit naman pero may mga issues ako na naranasan dito sa tablet na ito. So first of all, huwag kayong mag-expect na 5,000 pesos kaya niya gawin lahat at maganda ang screen quality. So itong Chewy Hi-10 X Pro ay masyadong mapangit para sa akin ang quality ng screen compared sa mga ibang devices such as an old iPad or even a phone around the same price of the Chewy Hi-10 X Pro. So in this video pala, hindi ko papakita ang gaming test ng Chewy Hi-10 X Pro kasi ginawan ko siya ng video last year masasabi ko na ganun pa rin hanggang ngayon. Ang camera nito mga pips ay parang nilagay lang sa tablet na ito and yung tablet ay parang masabi mo lang na mayroon siyang camera. Pag balak nyo mag-video call dito sa tablet na ito, I recommend na pumunta kayo sa labas ng bahay nyo at maghanap ng ilaw kasi kahit sa loob ng bahay at saka regular na ilaw ng ginagamit mo, mapangit pa rin ang quality paminsan-minsan. So for me mga pips, ginagamit ko ang tablet na ito if I want to watch mga Netflix or even YouTube. Pero masasabi ko mga pips na 720p lang ang screen na to. And hindi kaya kaya mag 1080p or even 4K video kasi mga pips mababa lang ang screen quality nito. So isa din mga pips sa issues ko dito sa tablet na ito ay yung backlight bleed. And makikita nyo mga pips lalo na dun sa bandang camera area sa harapan na masyado siyang noticeable pag madilim na photos or videos. So masasabi ko lang mga pips na ang Chewy Hi-10 X Pro ay sulit naman Pero mga pips, do not expect na sobrang daming features nito tulad ng mga high-end na tablet, for example, the Redmi Pad or even the tablet ng Infinix. Kasi mga pips, itong tablet na ito is basically a basic consumption na tablet or masasabi ko mga pips, pwede siya sa mga pambata. So para sa akin kasi mga pips, enough na ang specs ng tablet na ito for basic consumption. Pero pag balak niyo for example mag-drawing or kung balak niyo mga pips mag-photography, I don't know if pwede pa ba to if you're trying to do that. Pero mga pips, ang Chewy Hi-10 X Pro ay sulit para sa mga bata, even then sa mga matanda na basic consumption like web browsing, watching YouTube videos. So ito pala mga pips ang pinakaayaw ko sa Chewy Hi-10 X Pro, which is yung mabagal mag-charge. Like at least aabot siya ng 3 hours pag fully depleted yung battery. So masasabi ko mga pips, kahit magpalit-palit kayo ng kable na pwede rito kasi Type-C naman, mabagal siya mag-charge. I think around 10 watts lang pala ang nito, kaya nito i-charge. And wala siyang other way of charging kundi ang Type-C lang. So para sa akin mga pips, for the price under 5,000 pesos, maganda ang build quality niya. So meron siyang aluminum back at yung harapan niya ay maliit yung bezels. So which is a good thing para sa akin kasi alam ko hindi nila tinipiran yung tablet na ito. And the other feature na maganda sa tablet na ito, so pwede kayo mag-data or even text and call. So para sa akin, ang tablet na ito ay sulit na sulit na. Pero sa inyo mga pips, worth it ba bumili ng Hi-10 X Pro in 2026? Pag-usapan natin down below and thank you very much for watching. Peace out mga pips and bye!